I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. Naawa ako dito kay Jinggoy Estrada. Alam mo, dito ako talaga namuhi ng sobra. Banas na banas ako sa mga tulfo, sa totoo lang. Pero mas nabanas ako, alam niyo kung kanino? Kay JB Ejercito. Bakit? Nang ina, JB Ejercito, nandiyan ka pa rin sa minority. Nakita mo ang ginagawa nila sa kapatid mo. Kapatid mo to. Sa burat kayo parehas ni Erap ng galing. Sa isang betlog kayo nang galing. Putangin na ka, JB Ejercito ka. Oo, hindi naman nagkakalayo ang mukha nyo ni Jinggoy. Pares kayo mukhang betlog. Sa totoo lang, wala kayong pag tinignan nyo yung mukha ni Erap, putangin na para kayong mga pinagbiyak na mga santol. Oo, galing kayo parehas sa itlog. Bahay similya ni Jinggoy. Sa isang butas kayo dumaan, putaragisam. Sa ibang ano nga lang kayo. Sa ibang ano nga lang kayo nabuo, ibang matris lang kayo nabuo. Pero kapatid mo pa din yan. Mantakin mo. Kung wala kang kwentang kapatid, hindi mo man lang kahit man lang sana nasamahan si Jinggoy, na inalalayan siya, o kahit man lang sana pinagtanggol mo siya, katulad ni Alan Peter Cayetano, mula sa mga umaaresto sa kanya, dahil kapatid ka eh. Kung wala kang kwentang kapatid, Jinggoy, putang ina, wala kang kwentang senador. Kung yung kapatid mo, hindi mo kayang protektahan, di lalo na yung constituents mo. Ganyan walang kwentang tao, JB Ejercito. Oo, dito talaga, ang nangyari dito, ang the good one, ito na si Jinggoy, ang bad one, si Ejercito. Putang ina, motor lang ng motor, kasama si Jet Li, ewan ko, nililigawan yata si Jet Li, putang ina niya. Pero putya, kapatid, ang bait sa ibang tao. Pero sa kapatid, hindi mo naman kailangan ipagtanggol si Jinggoy. Pero ipakita mo man lang na nakasuporta ka sa kanya, kapatid mo yan eh. Galing kayo sa isang tatay eh. Kahit na anong pinagkakagalitan yung dalawa, ano ba pinagkakagalitan yung dalawa kasi? Tanginan yan. O kahit na anong conflict yung dalawa, pagdating sa mga ganitong bagay, you show support. So ibig sabihin, if something happens to Jinggoy, let's say for example, mamatay si Jinggoy, di ka pupunta dahil sa galit mo sa kanya. Wala kang kwentang tao. Kung ikaw, Jinggoy, wala kang kwentang kapatid, wala kang kwentang senador. Oo, walang kapaliwanagan yun. O the fact na nagpa-picture-picture ka pa dyan sa plenaryo kanina, alam nyo naman na walang mangyayaring session dahil dito sa ginagawang panggigipit kay Jinggoy. Nagpunta pa kayo sa plenaryo. Tangina ninyo. Tapos pinatayan daw sila ng aircon, pinatayan kaming aircon. Gago pala kayo eh. Putangina ninyo, alam ninyong wala ng session, nagpunta pa kayo sa session hall. Nung may session, walk out kayo ng walk out, mga buwaka ng ina ninyo. Tapos nung walang session, nagpunta kayo doon para magpaawa. May photo ops na sila nandoon, wala doon sa majority. Paano yung buong majority nakaalalay dito kay Jinggoy Estrada? Kahit na ano pang pagkakaiba, diferensya ng inyong political na paniniwala, pagka inaatake ang bahay nyo, dapat magkakakampi kayo. Oo, dapat magkakakampi kayo. Isa sa inyo ang inatake, kay si Risa yan, si Robin, magkakagalit kayo. Dapat naka-all support kayo. Yan yung sinasabi ni Pia Cayetano na nagkabarilan dito. Hindi man lang kami kinumusta. O katulad yan, hinaharas yung isang senador, colleague ninyo. Hindi nyo man pinuntahan para kahit na papaano sumuporta kayo bilang isang tahanan. Tangina, ganyan kayo ka-traidor. Tapos kayo ang kawawa dahil pinatayan kayo ng aircon. Tanga, walang session kaya walang aircon dun. Ba't nandudong kayo? Kita nyo nag-aaway-aaway sa labas eh. Nag-aaway-aaway sa labas. Puta, walang session. Ba't kayo nasa session hall? Abnormal ba kayo? Nung merong caucus, merong botohan, nandudun kayo, putang ina, lumayas kayo. Tapos, kung kailan walang session, nandiyan kayo, abnormal kayo. Ay, nito naman si Tulpo, si Rapi Tulpo naman, pinatayan kami ng aircon. Pukin ng ina mo, nag-aircon ka na sa bahay, gusto mo naka-aircon ka pa dyan? Kapal ng mukha mo. Di umuwi ka sa inyo, mag-aircon ka. O, kaya nga maganda yung teleconference eh. Okay, paano yan kung walang aircon? Anong gagawin nyo? Doon lang ako sa bahay magtrabaho kasi may aircon doon, dito wala. Ang ina niyan, abnormal lang po siya. Pinalalabas niya, pabiktima sila, pinatayin sila ng aircon. Gago, ito nga, kinulong. Kinulong nga ito, hindi nagre-reklamo. Ikaw, Rapi Tulpo, napatayan ka lang ng aircon, wala lang aircon, nagre-reklamo ka na. Sumbong mo kay Tulpo. Abnormal ka. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Yan ang maganda rito. Yung aligasyon sa kanya, nililitis sa korte dito sa Pilipinas. Kaya wag nating ikukumpara si Jinggoy kay Bato. Kasi si Bato ipapadala sa ICC, ibang usapan yun.
Si Bato, susuko man yan kung dito sa korte sa Pilipinas. Kaya nga siya humihingi ng, desisyon sa Korte Suprema na kailangan magkaroon siya ng kaso dito sa Pilipinas. Kaya ikulong siya, okay man lang. Basta dito sa Pilipinas, wag sa ibang bansa. Kasi mahirap sa ibang bansa. Kasi syempre, ibang bansa yun eh. Kaya si Jinggoy, so hindi mo pwedeng ikumpara si Jinggoy dito kay Bato de la Rosa. Kaya si Jinggoy, susuko siya kasi yun naman talaga ang ang plano nila eh. Pag may kaso, nila yun? Yun din naman ang sinabi nila kay Bato eh. Sasampahan si Bato ng kaso rito kung ang warrant of arrest niya is Pilipinas, then we will surrender him. Wag lang sa ibang lahi kasi ibang usapan yun. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Diba? Ganon sila ka-demonyo. And why are they trying to do that? Bakit ginagawa nila kay Jinggoy, kay Cheese, dito kay Villanueva? Kasi nga, gusto nila magkaroon ng numero for them to get back yung power, yung Senate presidency. Is that for the impeachment? Hindi talaga sa impeachment. Kasi yung rules of impeachment, na-adapt na nila eh. Magsisimula na lang yung rules of yung impeachment proceeding. At pagdating ng impeachment, hindi sila majority and minority. Buo sila, 23 sila. 23, 24 sila. Buo sila nun. Ang gusto nilang makuha, numero para maging 13 sila at may upo nila kung sino yung gusto nilang Senate President at yung mga committee, chairmanship, makuha nila. Pinaka-importante sa lahat, yung flood control, yung Blue Ribbon Committee. Gusto talaga nilang makuha yan para hindi na lumabas masyado yung mga pangalan ng kung sino yung mga sangkot yan. Walang connection ito sa impeachment. Itong mga nangyayari ngayon dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearings na bubuksan, lalong-lalo na yung nangyaring barilan dyan sa Senado. Yan talaga ang rason yan. Wala nang iba. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat. Diba? Palakpakan natin si Jinggoy. Jinggoy, huwag ka magalala. Nalusutan mo na yung una eh. Alam mo na kung paano lulusutan ulit ito, lalong-lalo na wala kang kasalanan. Ito lang kasi yan. Imagine ninyo. Kung nakulong ka na nang wala kang kasalanan, gagawa ka pa ba ng kasalanan? Will you commit the same mistake, the same problem, 'di ba? Kung nadali na siya noon sa PDAP, sa corruption din yun eh, yung sinampa sa kanyang kaso noon, na-acquit siya, na-clear niya yung kanyang pangalan, pero alam ko meron siyang guilty sa isang bagay, pero wala, nalusutan niya pa rin naman yun. So ibig sabihin, wala siyang conviction, mga bossing. Nalusutan niya yun, malinis siya, wala siyang kaso, o wala siyang conviction. Ngayon, ito,
Kung nangyari na yun sa'yo noon, siguro naman natuto ka na. Bakit ka pa magnanakaw kung yung dati nga hindi ka nagnakaw, nadali ka pa? Di ba? Bakit ka magnanakaw? Oo. Kaya nga ako naniniwala. Ito si Jinggoy, si Bong Revilla. Si Bong Revilla, naniniwala ako. Kaya yan tinrabaho. Dahil sa Cavite. Cavite politics yan, mga bossing. Ang tumira sa kanya, puros Caviteño. Remullas, Lacson, tapos DOJ, lahat yan puro tiga Cavite. Oo, politika ng Cavite yan. Yung kay Bong Revilla. Kaya una siyang tinrabaho. Pangalawa, ito si Jinggoy Estrada dahil naman dito sa away na ito sa Senado. Oo, dahil yan dyan. Dahil gusto lang nilang makuha yung numero. Kaya nga salita sila ng salita na makukulong, may makukulong. Merong lilipat dyan. Ako rin, hindi rin ako nagtataka kung may lilipat. Kasi yung ganitong sino ba naman gustong makulong, di ba? Tao lang man mga yan. Siyempre, ayaw din makulong ng mga yan. So hindi ko masisisi yung mga lilipat kung meron man. Pero pag may lumipat talaga, dyan mo makikita walang mga bayag yan. Na ito na talaga yung huling pagkakataon ninyo na talagang magiging mga senador kayo dahil tatatak yan sa pagkataon ninyo Ito si Jinggoy ngayon, ang tingin ng taong bayan, karamihan, nakikita ko yung mga comment section sa social media Karamihan ng mga tao, mga bossing, nakikisimpat siya sa kanya. Samantalang dati plunder na naman, ginawa na naman niya. May mga ganun. Pero ngayon, pag tinignan mo yung mga comment section, wala. Alam na alam ng tao, kitang-kita ng tao kung bakit inaatake itong majority. Dahil patay gutom sa kapangyarihan yung nasa minority. At yung minority senators, aso yan ng Malacanang. At yung minority senators na yan, nabubulungan na yan ng mga sangkot dyan sa flood control scandal na yan. Mismo si Erwin Tulfo, sangkot dyan. Lumabas yung kanyang pangalan sa mga nadideliveran ng maleta. 4 na maleta nga daw, di umano Yung nadeliver dyan. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee hearings na yan dahil lalabas yung mga pangalan nila. If this happened to Jinggoy Estrada, pag dahil lang binanggit siya nitong state witness nila na magnanakaw dyan sa DPWH, what more? Pagka nagkaroon ulit ng hearing at nabanggit din yung mga pangalan nila, will the ombudsman do the same? Gagawin ba ng ombudsman yung ginawa dito kay Jinggoy Estrada at kay Bong Revilla na ang tanging ebidensya na meron testimonya noong whistleblower kuno? Diyan tayo magkakaalaman. Kaya excited tayo sa Webes kapag ka nag-open yung Blue Ribbon Committee hearings. Number first one, guys. Ako naiintindihan ko si John Vic Remulla. Naiintindihan ko kasi utangin na nanganganib yung trabaho niya Nanganganib yung trabaho niya kung hindi niya gagawin ito o kung hindi siya mag-e-epal dyan, kung hindi siya magsisisigaw dyan. Akala niya masisindak niya si kanina si Alan Peter Cayetano. Hindi nasindak si Alan Peter Cayetano kahit sumisigaw siya. Sir ka. Loko-loko. Ganun katapang si Alan Peter Cayetano, hindi siya nagpasindak dito kay John Vic. Naintindihan ko man si John Vic kasi nga, napapalitan siya ni Abalos Kapag hindi niya pa ginawa, kinampihan niya pa yung Senado, papalitan siya ni Abalos. Kaya talagang ginagawa, nakita mo yung mukha ni Abalos, parang putsang ina. Dati, Dati, poging-pogi, ngayon tinamo-stress na. Yan kumampi ka sa mga, sa mga tarantado yan. Tatry rin ka rin ng mga yan, barang araw. Tignan mo, nagkakagulo dito sa labas. Tapos yung 11 minority senators, nasa plenaryo sila. May session daw kasi. Putang ina ninyo. Ina-arrest yung isang kasamahan nyo. Nagpunta kayo sa plenary session hall. Sa plenary hall. Tarantado pala kayo Siyempre, ang ina niyan, puro kayo pa photo ops. Ang ina, nandoon pa si JBA Harris ito. Ina-arrest yung kapatid niya. Putang, di man lang niya dinamaya. Ganyan katarantado yan. Diba? Sinamahan siya ng mga kapwa niya senador. Si Marcoleta, si Amy. Buti pa yung hindi kapatid nandyan. Yung kapatid wala, putangin na yan. Satanas diba?